Okay po, magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po mag-start na sa ating serbisyo sa oras na ito. Maaari po kayo magsitayo. At sa ating mga kapatiran na sa kanilang mga tahanan na nanonood sa bawat bahay nila sa FB Live ng Marikina Valley. Sabay-sabay po tayo magpuri sa Diyos. Sige po, awitin po natin, Ngalang Jesus. On the first verse now, ready, sing. Ngalang Jesus, o kay tamis, nais kong laging marinig. Ligaya ko ang masambit, ngalang kaibig-ibig, ngalang ubod ng tamis, ngalang ubod ng digit, lagi kong sinasambit, Jesus kong iniibig. Kung ngalan niya'y naririnig, payapa ang aking dibdib, napapawi yaring hapis, pangamba at ligalig, ngalang ubod ng tamis, ngalang ubod ng digit, lagi kong sinasambit, Jesus kong iniibig. Ngalang niya ay may hatid, nahimig na makalangit, kaaliwang walang pakit, sa puso'y tumatangis, ngalang ubod ng tamis, ngalang ubod ng digit, lagi kong sinasambit, Jesus kong iniibig. Last stanza. Ngalan niya'y di mapatayan, sa kaganda at kariptan, ngalan ni Kristo kong mahal, aking papupurihan, ngalang ubod ng tamis, ngalang ubod ng digit, lagi kong sinasambit, Jesus kong iniibig. Amen po. Manalangin po tayo. Brother Asrid, pangunahan mo po kami. Amen. Mari po makaupo. Awit po tayo ng isang awitin. Ang salita ng buhay. Sige po, awitin po natin on the first verse now. Ready, sing. Nais kong laging marinig ang salita ng buhay, at ang Diyos ay makaniig
sa salitang buhay. Buhay at kaligtasan ay aking natutuhan. O kay ganda, o kay inam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Si Jesus ang bibigay ng salita ng buhay. O may sala dingging tunay ang salitang buhay. At ikaw ay sasapit sa tahanan sa langit. O kay ganda, o kay inam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay dinggin, ang salita ng buhay, at patawad ay kakampin sa iyong tunay. At ikaw ay dasakop kay manunubos. O kay ganda, o kay inam ng salitang mula sa Diyos. O kay ganda, o kay inam ng salita ng Diyos. Amen po. Tawagin si Pastor Doy sa ating mga announcement. Maraming salamat sa ating tagapagpaawit, no? At well, sa hapong ito, gaya ng in-announce ko kaninang umaga, tutulong po tayo rin sa mga nasalanta. So what we have done this morning is to announce kung meron man kayong ibibigay in kind or in cash, you can give it here to the church. Indicate it, no, na ito ay para sa mga nasalanta na mga kapatiran, kakilala, maging kapitbahay natin dito sa Marikina. At may mga commitment na kasi, no, meron magbibigay ng sakong bigas. Kanina meron dumating dito ay parang ano nun, higaan ba 'yon? Pom na higaan eh. At saka di ako nagkakamali, parang kumot yata na dinala. So we'll try to tawag dito encourage our people to bring yung available na pwede nilang dalhin at gusto nilang ibigay, na maibibigay natin din sa iba nating mga kapatiran, no? Na alam natin na wala ng gamit, lalo na yung mga basic na kailangan nila sa bahay nila, tulad ng matutulugan, katulad ng kumot, banig, o kung ano pa. At kung meron man magdadala rito na groceries or rice, katulad ng may nag-donate ng isang sako, we'll try to repack that and give that, no, to people. At para makatulong din kahit paano sa kanila. So sa ganitong paraan, sa maliit na paraan, makakaambag tayo para sa tinatawag natin kahirapan ng ibang mga tao na nakaranas nitong tinatawag nating bagyo. Okay? Well, Wednesday night, encourage you to come and join us in our prayer meeting. Kung available kayo, huwag kayong mag-atubali pumunta. At bukas po tayo ng 6:30 ng gabi, no? Sa ating gawain ng paglilingkod. Kaya mananalangin tayo, pinapanalangin natin yung mga kapatirang nangangailangan ng tulong ng sa gayon, at may mga kapatirang nagpapadala ng kanilang mga prayer requests ng sa gayon, kung may karamdaman sila, may sakit, may gustong ipanalangin, may pagtatagumpay, pinagpapasalamat natin sa Panginoong Diyos yun. So yun po ang ginagawa natin pag Wednesday night prayer meeting. Of course, hindi nawawala yung pangangaral ng salita ng Diyos. And next week ay ganun pa rin, alas 9 at saka alas 10:30 ang ating pong Sunday morning worship service. Panalangin natin, no? By January, sana makabalik na tayo doon sa ating sistema na dati, may Sunday school, worship service, and then young people in the afternoon or young professional, and then
afternoon service. Panalangin natin lumabas na rin yung anong gamot, no? Kasi ang Amerika yata baka end of November magkaroon na sila ng gamot eh. Mula sa Pfizer, mula sa Moderna, 3 raw yung lalabas na nila eh. 3 yata yung lalabas nila na vaccine. Ngayon, kung gusto niyo yung sa China, yung sa anong pangalan nun? Astrid, yun? Sino vaccine ba yun? China ang maglalabas, intayin din natin yun. Pero, isipin mo, kayo gumawa ng virus, kayo din ang gumawa ng antivirus. You know? So, pero ang US, ang alam ko, by the end, Lord willing, ng November, makapagpapalabas na sila. Baka, no? At baka early December, magsimula na silang magtuturok sa mga nila, mga member nila. May bisita tayo. Ayan, kasama ni Josh Amboy. Ayan, si Baby. Oh. Wow. Yan. May bisita tayo. Yan. Oh. So, well, it's good to see them. At narito sila ngayon. No? Natutuwa naman ako. Okay. With that, asan si Sophie? Ay, ayun si Sophie. Ayun, oh. Ay, si Teddy, oh. Ayan. So, our youngest visitor this month. This month, oh. Or this year. Ayan, si Teddy. Ayan. Si Taddy pala. Teddy. Kala ko Teddy Bear, no? Si Taddy. Okay. Si Tadeus. Okay. So with that, papaawit tayo. Tatawagin natin si Brother Erwin na siyang tagapagpaawit natin. Sige po, awitin po natin. Tayo po yung lahat. Awitin po na, rejoice in the Lord. Sige po, awitin po natin. Ready? Sing, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Amen po. Manatili po kayo nakatayo. Tawagin po si Brother Rene sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay, so let us open our Bibles to the book of Philippians 1, 1 to 11. Okay, so babasahin po natin ang salitan. Pagbati, si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Pilipos, kasama ang mga apostol at ang mga diakono. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naalala. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Matuwid na aking isipin ang gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso, yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya, sa aking mga tanikala, at sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik sa inyong lahat sa pagmamahal ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Na mapuspos
ng mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. God bless the reading of the word. Okay, magandang hapon. Manalangin po tayo, no? Ama naming makapangyarihan o Diyos na banal, ikaw na aming pinupuri, pinagpipitagan, sinasamba, iniibig, nilululhati, sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na siya naming manunubos, Panginoon at tagapagligtas. Marami pong salamat sa pribileyo na nagkatipon muli ang iyong mga anak sa tahanang ito at sa dakong ito, upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, upang mapakinggan ang mensaheng hamon sa aming pananampalataya, at upang ang aral na ito na paglilinawin mo sa aming puso't isipan ay mailapat namin sa aming pamumuhay sa araw-araw hanggang sa dumating ka. Salamat sa mga katotohanan pinagkaloob mo sa amin sa pag-aaral namin ng iyong salita sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat, no? Sa pagkakataong ito, since alam naman po natin, no, na month of November is our missions conference. So usually pag missions conference, hindi naman pera-pera tinatalakay natin yan. Ang tinatalakay natin yan yung pagkakaisa natin at yung pagtulong natin sa gawain ng Panginoong Diyos, no? Ang pakikipag-isa sa ebanghelyo, ito nga po pala yung title ko, no? At makikita natin sa Pilipos 1 verse 5, ito ay dahil sa inyong pakikipag-isa sa ebanghelyo mula pa noong unang araw hanggang ngayon. Kung niyo matatandaan, letter to Philippi or Philippians to Philippians is a prison epistle. Okay? Ibig sabihin, ito'y isinulat po ni Apostol Pablo habang si Apostol Pablo ay nakakulong. Okay? At sa sulat niya rito, binigyan pansin dito ni Apostol Pablo yung pakikipag-isa sa ebanghelyo, at nais kong mabigyan na kaalaman kayo, no? Actually, ang na-highlights kasi kapag pakikipag-isa sa ebanghelyo ay may kinalaman doon sa pagsuporta at pagtulong ng iglesia ng mga taga-Pilipos kay Apostol Pablo sa kanyang lakbay misyon at sa gawain niya ng pagbimisyon. Yun ang na-highlight doon. At yun naman talaga makikita natin sa Pilipos, na binigyan ng diin na malaki ni Apostol Pablo. Pero dapat yung malaman, marami tayong pagkakaisahan pag pinag-usapan natin yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na makikita nyo sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Now, yung salita nga palang pakikisa or fellowship sa English, ang ibig po sabihin nito sa Griego ay koinonia. Okay? So kapag nakakita kayo ng koinonia or koinonia school, makakita ka minsan koinonia na nasasakyan . Ang ibig po sabihin nito, fellowship, sharing, partnership. It signifies cooperation toward in aid of the gospel of the Lord Jesus Christ, no? Context-wise, it refers to the financial contribution, denotes cooperation in the widest sense. The Philippians' participation in helping, no? Apostle Paul in his ministry, hindi lamang sa pananalapi, but the sympathy in suffering and also in active labor na ginawa nitong mga taga-Philippi. Tandaan nyo, the church at Philippi started at kapag ang history nito makikita natin sa Acts 16, no? At ang mga unang mga miyembro nito, si Sister Lydia at saka yung household niya, at yung Philippian jailer or maari yung isa rin sa pinagaling na yung bata na sinasapian ng masamang espiritu at pinaalis doon yung masamang espiritu. So, Acts 16 nakasulat po, nakarecord dyan yung history nitong church at Philippi. And yet makikita natin, after 10 years lang pala ito lumipas, no? Nang isinulat ni Apostol Pablo itong letter na ito, makikita mo kompleto na yung yung tinatawag nating mga miyembro doon sa church at Philippi. May mga pastors and deacons sa verse 1, no? Pastors and deacons, diakonos at saka yung mga elders, na ibig sabihin complete church to. Naniniwala sila sa plurality of elders, and then may mga church servants doon. Of course, andun din yung membership. So, the same time, itong church nito, very supportive church. Now, ang unang punto na nais kong makita nyo, 4 na points yan. Tignan natin. Yung 4 na points yan, ang tatalakayin natin. Pagtatanggol at pagpapatunay sa ebanghelyo, pangangaral ng ebanghelyo, pamumuhay na sang-ayon sa ebanghelyo, at pagsuporta
sa misyonero ng Ebanghelyo. Okay, 4 na points yan na makikita natin lahat sa text dito sa mga talata sa Pilipos. Simple lamang po ito. Unang-una, yung pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Philippians 1 verse 7. May sinabi rito, no? Matuwid lamang na maging ganito ang aking kaisipan sa inyo, sa inyong lahat, sapagkat kayo ay nasa puso ko, kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya, sa pagkatanikala, sa pagtatanggol at pagpapatunay na totoo ang Ebanghelyo. No? Nakita natin yung salitang pagtatanggol. Actually, the Greek word of that, no, yung word na pagtatanggol, apologia, kung saan ang galing yung word na apologetics sa English, ang isang simpleng salitang English na kahulugan nito ay answer. Okay, answer, sagot, no? Pangalawa yung word na confirmation, bebiasosis. Bebiasosis, ang ibig sabihin naman ito, to establish. Okay? Ang idea rito, pinaghalo ito, yung apologia at saka bebiaosis, bebaiosis, yan, upang ipakita yung view at saka outlook ng isang taong naglilingkod sa gawain ng pagmiministeryo. Okay? Unahin natin yung depends, no, yung word na answer. Okay? Ang ibig po sabihin nito, depends of the gospel. Bakit kinakailangan mong ipagtanggol yung ebanghelyo? At sa anong paraan mo ipagtatanggol ito? Actually, si Peter may ganito ring kaisipan nung sinulat niya yung unang Pedro 3:15. At sinabi niya rito, ngunit pakabalalin ninyo ang Panginoong Diyos sa inyong mga puso, humanda kayo, be ready. Humanda kayo lagi na sumagot. Apologia, no? Sa sino mang magtatanong sa inyo patungkol sa inyong pag-asa na may kaamuhan at pagkatakot. Makikita natin, may mga tao na magtatanong sa inyong paniniwala. Actually, sa pag-aaral ng evangelism, may tinatawag silang pre-evangelism. Pre-evangelism has something to do with answering some questions or tough questions na ibinabato sa atin ng mga unbelieving world and answering them according to the Bible. Kasi hindi naman lahat ng tao basta-basta maniniwala sa Ebanghelyo eh. Lahat ba ng tao naniniwala si Kristo tagapagligtas? Lahat ba ng tao naniniwala na ang Biblia totoo? Lahat ba ng tao naniniwala na yung creation story totoo? Okay? Hindi naman lahat eh. Hindi yan yung tipong pag tinabihan mo yung isang tao sa loob ng 5 minuto, kumbinsido mo na siya, mapapaniwala mo na siya, na totoo yung Kristyanismo. Hindi lahat ng tao ganun. Yung ibang tao, abay tatanungin ka na mabibigat na tanong. Kung totoo ba yung Kristo na sinasabi mo? Okay? May Muslim mga ako nakausap dati. Okay? Ang bigat ng argumento nun. Antindi na, pinapaniwala ako na inapa ako sa cross, hindi daw si Jesus Christ yun eh. Okay? Kumbaga, hindi talaga si Jesus Christ yun. Hindi naman talaga siya napako eh. Kumbaga, nagkaroon ng switching. Ba talaga, saan mo napulot yan? Meron pa siyang gustong palabasin na verse eh. Sabi ko, saan mo napulot yung argumento mong yan? Okay? And he knows his Quran. No? Actually, ang galing niya mag-quote sa Arabic. Pilipino ito ah. Pero ang galing niya mag-quote sa Arabic kasi ganun nga ang required sa kanila eh. No? Na babasahin nila yung Quran sa Arabic. Ang galing niya mag-quote sa Arabic. And then itatranslate niya sa Tagalog. Well, siyempre ako naman magko-quote sa Bible. Tapos itatranslate ko rin sa Tagalog sa kanya at ipaliliwanag ko na sabi ko, yung problema ba ni Muhammad, sumasagot ito doon sa problema ng kasalanan ng sanlibutan? Yung kamatayan ba ni Muhammad at yung pagtatayo niya ng reliyon? Ito ba ang kasagutan upang ang isang tao makakilala sa tunay na Diyos at mapatawad ang kanyang kasalanan? Well, hindi niya alam ang sagot doon. Well, sa amin, sabi ko, ang paniniwala namin, nung si Kristo lumabas rito sa lupa, lumabas siya, ipinanganak para mamatay sa kasalanan ng sangkatauhan, maging sa kasalanan ng lahat ng tao, no? Upang bayaran ang kasalanan natin at magkaroon tayo ng kaligtasan. But these people are bright people. At ganoon din po sa atin, no? When some people ask us with right question, listen, no? Some people ask us right question and good question, hindi para atakin ang pananampalataya natin. Kundi gusto nilang malaman ano ba talaga yung katotohanan dyan sa gospel na yan, ano ba talaga yung katotohanan patungkol sa Kristo na yan, ano ba ang katotohanan dyan patungkol sa salita ng Diyos na yan, can you give us a good answer, no? Sometimes without even using the Bible. Okay? Kumbaga, of course, tayo, i-depend natin yung Bible. Pero, without using the Bible, may tinatawag tayong natural theology, no? Just observe the nature, you can depend that there is God.
hindi mo ginagamit ang Biblia doon. Well, lalo na kapag ginamit mo ang Biblia because the Bible assumes that there is God. Direkta nang sinasabi ng Biblia yon. Pero kahit nga walang Biblia, kaya mong i-depend na merong Diyos. Okay? Sa pamagitan ng argument of design. In every design, there is a designer. Aba, itong buong mundong ito, disenyo ito eh. Therefore, may design yan. Yung panahon natin, may winter sa Amerika, no? Tayo, merong ano lang tayo rito, rainy season, at saka, tawag rito, meron tayong dry season. Sa Amerika, may winter, may autumn, may fall. Okay? May summer. Ganun ang disenyo sa kanila. At yun ang makikita mo. Okay? Ganun din yung ikot ng solar system. Iba-iba. May umiikot ng pakaliwa, may umiikot ng pakanan. Who designed that? There must be a designer. So, argument of design yun. Okay? Aside from the argument of cause and effect. In every cause, there is an effect. Ibig sabihin, itong mundong ito, epekto na ito. Sino ang pinagmulan nito? Sino ang cause nito? Pag may pumutok niyan sa labas, saan ang galing yung putok na yun? Okay? Sino nagpaputok? Anong klaseng putok? Labintador ba? Putok ba ng tombutso ng sasakyan? No? So magtatanong tayo ngayon, in every effect, there must be a sufficient cause. Yun ang argumento natin. Even without using the Bible. Why? Because we have good answer. At yun ang sinasabi ni Apostol Pablo rito. We are in the defense of the gospel. At sa pagdidepensa natin sa gospel, si Pedro nga, no? Yung may magtatanong sa inyo, patungkol sa inyong pag-asa, Raymond, bakit kami pag-asa? Bakit ganyan ang outlook mo sa buhay? Bakit hindi ka takot sa kamatayan? Paano mo sasagutin yun? Okay. Well, of course, ang sagot natin, dahil naniwala tayo sa Ebanghelyo ni Kristo. At yung Ebanghelyo na yan, totoo, dahil you can, tawag rito, you can trace that in history. Ang ibig ko sabihin, may mga tao na mga historian na nagbabanggit sila patungkol kay Kristo. No? Mga unsaved people ito. Bilang katibayan na merong lumabas talagang Kristo sa mundong ito. Dahil ang paniniwala natin, hindi po ito katang-isip. Okay? It is back up historically. So tayo naman, ipinagtatanggol natin ang Ebanghelyo. No? Yung katotohanan nito. At hindi lamang yan. Yung word na ginamit rito, confirmation, we try to establish this truth in the minds of people. Yun yung word na confirmation. Ini-establish natin yung katotohanan ito sa isipan ng mga tao na yung katotohanan taglay natin. Okay? Ito'y totoo at hindi ito nagbabago. Okay? Kaya dito makikita natin, nakikipag-isa tayo sa pagpapatunay at pagtatanggol. Pagpapatunay, confirmation at pagtatanggol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Sa verse 17, 2 beses kasi ginamit yung word na pagtatanggol. Ngunit sa iba ay gumagawa dahil sa pag-ibig na kanilang nalalaman na ako itinalaga sa pagtatanggol ng Ebanghelyo. Okay? Kumbaga, Paul give legit answer and right answer to the question given to him regarding the gospel. At tayo dapat maging handa din dun, mga kapatid. Okay? At kaya mong i-articulate yung gospel na si Kristo'y lumakad rito sa mundong ito, incarnate Son of God na namatay, no? Binayaran niya ang kasalanan natin, inlibing, at totoo siyang nabuhay. Why? Because there are people who are attacking the resurrection. May mga taong hindi naniniwala sa pagkabuhay na muli. Actually, ang daming magagaling na author dyan eh. Si Josh McDowell, si Lee Strobel, no? Yung journalist lawyer na talagang pinag-aralang maigi. At talagang challenge niya kung totoo yung claims ng Christianity about the resurrection of the Lord Jesus Christ. And they end up believing the Lord Jesus Christ. Why? Because there are historical proof, okay? There are valid arguments na talagang nagpapatunay na si Kristo'y namatay, inilibing, at nabuhay na muli. So, bilang mga mananampalataya, diyan tayo dapat magkaisa sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Pangalawang ating pag-iisahan, nais kong makita ninyo, yung paninindigan at pangangaral ng Ebanghelyo. Ang ganda ng pagkakasabi rito sa verse 12 and 14. Mga kapatid, ibig kong maunawaan ninyo ngayon na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nagbunga sa paglaganap ng Ebanghelyo. Ano ba nangyari sa kanya? Nakulong si Apostol Pablo. It is a prison epistle.
Pero sa pagkakakulong ni Apostol Pablo, akala nila they can silence the messenger of God, bagkus ito pa ang naging dahilan para lumaganap ang ebanghelyo. Bakit nga naman? Kasi nakulong siya doon na kung saan yung mga Praetorian Guards, no? Parang PSG ni nung emperor. Doon siya nakulong sa kulungan na yun. Parang VIP na kulungan yun. Na doon din naka-station yung mga Praetorian Guards, in the same time yun ang nagbabantay sa kanya. Kung apat-apat yung nagbabantay sa kanya, papalit-palit yan, everyday, yung mga tao na yun nakarinig ng ebanghelyo, kaya nga rin sinabi ni Apostol Pablo rito sa Filipos, na yung household ni Caesar, nakakilala sa Panginoon, nakarinig ng ebanghelyo. At isa pala sa naging dahilan, sa mabilis na rin na paglaganap ng ebanghelyo, sapagkat marami talaga naligtas na mga sundalo nung kapanahonan na yun. At itong mga sundalong ito, nai-station sila doon sa mga tinatawag nating lugar na sakop ng Roman Empire. And since they are Christian and they are soldier, kapag nagawi sila sa lugar na yon at doon sila na-station, they share the gospel. Diba? Kumbaga, katulad yung kamakailan, nakapanood ako sa television. Di ko alam kung sinong Pilipinong journalist yun. No? Na-station siya roon na-station sila sa isang maliit na isla, northern part of the country. Okay? Miami ang pangalan na tinatawag ng mga foreigner sa isla na yun, na pag-aari ng Pilipinas. No? Na 800 kilometers na lang ang layo sa Taiwan. Northern tip ng Batanes. At nakakatuwa kasi ang in-station nila ng mga sundalo doon, yung mga sundalong dating lumaban sa Marawi. Ngayon na-station sila doon sa pinaka-northern tip of Batanes na isang isla na pag-aari at territory ng Pilipinas. Kailan lamang, no, nilagyan ng Pilipino ng bayang Pilipinas ng flag ng Philippines sapagkat pag-aari pala natin at nilagyan ng istasyon ng mga sundalo doon. Because there are many claimants to our island kahit hindi kanila Itong China claim to kahit hindi kanila no? So, ganoon ang ginawa ng mga Pilipino. At nakakatuwang panoorin dahil talagang pag-aari pala ng Pilipinas yun, kahit napakaliit na isla, napakagandang isla, napakayaman sa natural resources, na binabantayan ngayon ng ating mga kasundaluhan. At ganoon nga nangyari sa ibang mga sundalong nakakilala kay Kristo. Sa pagkalat nila sa Roman Empire, kapag na-istasyon sila sa iba-ibang lugar, they share the gospel at kumakalat ang mensahe ng kaligtasan. Isa rin sa ginagawa ni Apostol Pablo, itong gawain ng pagwi-witness, dahil nga nakakulong siya, walang choice yung mga sundalo, na-station sa kanya nagbabantay sa kanya So, hindi sila yung makarinig ng ebanghelyo ni Kristo kay Apostol Pablo. Kaya dito makikita din natin, nagbunga sa paglaganap ng ebanghelyo, yung pagkakakulong kay Apostol Pablo, na maari ang mga kaaway ni Apostol Pablo, they thought, napatahimik nila itong maingay na mensahero ng ebanghelyo. Hindi siya napigilan kahit nakakulong siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Verse 13, dahil dito, naging maliwanag sa lahat ng mga bantay sa palasyo at sa lahat ng iba pang tao na ako'y nakatanikala dahil kay Kristo. Verse 14, dahil sa aking pagkatanikala, ang nakararami sa mga kapatid, listen carefully ang nakararami sa mga kapatid sa Panginoon, isa na ang church at Philippi, ay lalong nagtiwala sa Panginoon. Sila ay lalong naging malakas ang loob sa pangangaral ng salita ng walang takot. Pansinin niyo mga minamahal, ang mapapansin nating ikalawang punto na nais kong makita ninyo rito, no? Yung paninindigan at pangangaral ng ebanghelyo. Ibig sabihin mga kapatid, ang isang mananampalataya, dahil alam natin ang ebanghelyo, dahil totoo ang ating pananiniwalaan, abay manindigan tayo sa katotohanan na yan. Minsan ang lumalamon sa atin yung takot para huwag tayong magsalita patungkol doon sa katotohanan alam natin Di ba? Ang lumalamon talaga sa atin, kung bakit nagiging tamad tayo o pipi tayo sa pangangaral ng ebanghelyo, yung tinatawag nating takot. Bakit ka matatakot? Dahil yung taong kausap mo, mas mayaman sa'yo, mas matalino sa'yo, mas magaling sa'yo. Simple lang naman yung mensaheng dala mo Si Kristo'y namatay, inlibing, at nabuhay muli. Hindi nasa kapangyarihan mo ang magkumbinse. Ang nasa kapangyarihan mo na ibinigay sa iyo ng Diyos, no? Yung i-share yung gospel.
ito'y nasa kapangyarihan ng Diyos, na yung isinare mong makapangyarihang gospel, gagamitin ng Diyos upang, kausapin ang tao sa pamagitan ng mensaheng ibinigay mo. Okay? Minsan kasi ang ginagawa natin, and we think we failed, kahit na-share natin yung gospel, pero yung tao na yun, hindi natin napa-forward, hindi nag-pray ng sinner's prayer, hindi sumabay sa atin sa panalangin. Kumbagang nagawa lang natin, na-share natin lang yung gospel. Yun nga lang ang tungkulin natin eh. Diba? Ang tungkulin magkumbinse para yung tao ma-realize niya na makasalanan siya at kinakailangan niya si Kristo bilang tagapagligtas ay ang Espiritu ng Diyos. Dapat po natin tatandaan yan. Tungkulin po niya. At ang tungkulin natin, huwag tayong manghinawa or huwag tayong matakot. No? I-persuade yung tao sa katotohanan. Okay? If we are confident with our message, wala tayong hiyang-hiya sa ating message, buo ang conviction natin na yung pinaniniwalaan natin ay totoo sapagkat ito'y nakapagbabagong buhay, masesense naman ng tao yan sa atin eh. Kaya pansinin nyo rito, no? Ano nangyari? Narinig ng mga tao yung nangyari kay Apostol Pablo kahit nakakulong siya, walang hiya-hiya, walang takot-takot, nagawa niyang magbahagi ng salita ng Diyos at ito'y nagbigay ng lakas ng loob para makapanindigan at mangaral yung mga nakarinig nung pangyayaring ito. Hindi lang Philippian Church, no? Sapagkat yung letter dito sa yung sulat ni Apostol Pablo, isa lamang yung Philippian Church sa mga tinatawag nating prison epistle. Ano ba prison epistle? Ephesians, Colossians, prison epistle yan. Philippians is also a prison epistle. Pero, ang nais kong sabihin sa inyo, ang pakikipag-isa natin sa Ebanghelyo ay hindi lamang doon sa sinabi natin yung una, na sa pagtatanggol at pagpapatunay, bagko sa paninindigan din at pangangaral. I hope magkaroon tayo ng deliberate, ang ibig ko sabihin, no, deliberate, no, sa ating buhay, mag-i-schedule tayo, magdi-deliberate tayo, bigyan mo ng puwang na makapagbahagi ka ng Ebanghelyo sa kakilala mo, kamag-anak mo, kaibigan mo. Kasi pinaghahandaan din po yan eh. Okay? Do yung iba gusto bara-bara, pero there are preparations as we share the gospel. You need to pray, no? We ask God for help na dalhin tayo dun sa mga tao na bukas ang puso na handang tumanggap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlong bagay, pakikipag-isa sa Ebanghelyo. Pamumuhay na sang-ayon sa Ebanghelyo. Pilipos 1:27. Kinakailangan na mamuhay kayong karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang kung ako ay pumunta riyan at makita kayo o hindi man, ay makabalita ako ng patungkol sa inyo na kayo ay nananatiling matatag sa iisang espiritu at iisang isipan at sama-sama ninyong ipinagtatanggol ang pananampalataya ng Ebanghelyo. Well, yung sinasabi rito, no, conduct yourself na makikita natin sa English din. Ang idea po rito, it is a political word which means familiar ito sa mga taga-Philippians, no, to live as a citizen. Ang idea dito, no, conduct yourself, no, or to live as a citizen. Dahil alam ng mga taga-Pilipay, alam nila na meron silang tinatawag nating Italian citizenship. Ganito po ang history niya, no? Itong lugar ng Pilipay, nung naglaban, sino ba yung asawa ni Cleopatra? Kilala niyo yun? Si John Mark ba yun? Ha? Basta yung asawa ni Cleopatra. At nakalaban niya si Augustus, nagbakbakan sila dito sa Pilipay, kumampi yung Pilipay kay Augustus. Okay? Tama ba, Mark, no? Sinong Mark? Nakalimutan ko yung first name ni Mark eh. Mark Anthony. Mark Anthony Reyes. Basta Mark Anthony. Si Mark naman, ayaw kumibo eh. Nga pala, Cynthia, hindi pala Cleopatra, no? Si Mark Anthony, di ba? Si Mark Anthony, general sila eh. Okay? Yung pumatay kay Julius Caesar, nung pinatay si Julius Caesar sa Senate, pinagsasaksak siya ng mga senador niya, dalawang general ang naghigante para kay Julius Caesar, si Mark Antony at saka si Octavius. Okay? Ang ginawa nila, nag-join forces sila para patayin nila lahat yung mga senador na pumatay kay Julius Caesar dahil kaibigan nila yon eh, tsaka emperor nila. Dumating yung time, naglaban ito si Mark Antony na asawa ni Cleopatra at saka si Octavian. Kumampi itong Pilipay. Kasi ito naging garrison nila eh, La Octavian eh, during that time.
Dahil kumampi sila, at nung manalo itong sila Octavian, tinatawag rin Augustus, nung nanalo sila, ang ginawa nito ni Augustus, binigyan sila ng italic rights. Okay? Kapag sinabing italic rights, parang tipong taga-Hawaii ka, pero US citizen ka. Kahit Hawaiano ka, US citizen ka. Kapag sinabing italic rights, parang taga-Guam ka, Guamanians ka, pero US citizen ka. Ganon din itong mga taga-Pilipay na ito. Taga-Pilipay sila, pero ang rights nila, katulad ng isang Romano sa Italy. Abay, mataas yun. Kung baga, pambira, green card holder kami. Diba? Kayo, sakop kayo ng Roman Empire. Boss nyo ang Roman Empire. Pero kami, mga taga-Pilipay kami, green card holder kami. Okay? Ang citizenship namin, katulad rin ng mga citizen sa Italy. Kaya, pamilyar sila doon sa rights nila. At saka itong word na conduct dito, ang ibig sabihin, live as citizen. Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo rito? Na kinakailangan mamuhay kayo or ikandak nyo yung sarili niyo, karapat dapat sa Ebanghelyo. Ang gustong palabasin ni Apostol Pablo rito, kung sinasabi nyo na kayo'y nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, abay ipakita nyo na binago kayo ng Ebanghelyo. Okay? Live as children of God. Mabuhay kayo bilang mga anak ng Diyos. Mabuhay kayong mga taong binago ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Actually, yun ang pagkakaisahan natin eh. Diba? Hindi lamang tayo nagkakaisa sa pagtatanggol at pagpapatunay ng Ebanghelyo. Hindi lamang tayo nagkakaisa bilang magkakapatid sa paninindigan at pangangaral ng Ebanghelyo. Nagkakaisa rin tayo dahil pare-pareho tayong namumuhay na sang-ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Okay? Si Apostol Pedro, dumating sa kanyang buhay, hindi siya namuhay sang-ayon sa Ebanghelyo ni Kristo eh. Kaya siya kinumpronta ni Apostol Pablo eh. No? Yung sinabi niya na si Peter, he is not walking according to the truth of the gospel, kinumpronta siya ni Paul. Bakit? Ang ginawa kasi ni Apostol Pedro, nagkaroon siya ng pagtatangi. Para bang sinasabi niya, ibang ebanghelyo sa mga Hudyo, ibang ebanghelyo sa mga Gentile. Bumukod siya sa mga Gentile, sumama siya sa mga Hudyo. Nagalit si Apostol Pablo ngayon. Bakit? Hindi ka tanggap-tanggap kasi sa Ebanghelyo eh. Kasi sa Ebanghelyo, lahat tayo pantay-pantay sa Diyos. Okay? Lahat tayo makasalanan, lahat tayo naligtas. At dapat nyo rin malaman, sa Ebanghelyo, dapat lahat tayo binago ang buhay. Amen? At yun ang uri ng buhay na ipamumuhay natin. At doon tayo magkakaisa. Dahil pare-pareho binago ang buhay natin. Magkakasundo-sundo tayo doon bilang magkakapatid sa pananampalataya. Because all of us have this biblical experience na na-experience ko, na na-experience ni Mark, na na-experience ni Raymond, ni Astrid, ni Christian, ni Cynthia, that God changed our life through the gospel of our Lord Jesus Christ. At yun ang hamon sa atin dito. No? Mamumuhay tayo nasa ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Well, tuloy po tayo. Pang-apat na bagay, nais kong makita ninyo. May isang talata pa ako na nais ibigay. Ephesians 4:1. Pansinin nyo. Ganon din ang pagkakahagip ng truth na nakapaloob dito. Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo na nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. Okay? Kayo itinawag sa Ebanghelyo, kayo tinatawag na anak ng Diyos, therefore, mamuhay kayo sa pagkatawag sa inyo bilang mga anak ng Diyos. Tuloy tayo. Pang-apat, pagsuporta sa misyonaryo ng Ebanghelyo. Okay? Ito yung ika-apat na puntos natin. Yung unang puntos, ano nga pala yung unang puntos? Nakalimutan ko. Pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Pangalawa, pangangaral ng pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Paninindigan at pangangaral ng Ebanghelyo. Pamumuhay na sang-ayon sa Ebanghelyo. Pang-apat, since it is our missions conference at very evident yan dito sa Book of Philippians. Actually, sa Philippians mo lang matatagpuan yung teachings patungkol sa mission support. Hindi sinulat ni Apostol Pablo sa ibang letter. Sa Philippians mo lang matatagpuan talaga yon. Pansinin nyo. Bakit? May dahilan yan eh. At tingnan nyo yung argumento natin sa dahilan ha. Pang-apat, pagsuporta sa misyonaryo ng Ebanghelyo. Chapter 4, 15-16. Kayong mga taga-Pilipos, alam din naman ninyo, nasa pasimula pa ng pangangaral ng Ebanghelyo, nang umalis ako sa Macedonia,
walang ibang iglesia na nakipag-isa sa akin patungkol sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. The church at Philippi is the first church that Paul started in Europe. Okay? Ito ang kauna-unahang iglesia na sinimula ni Apostol Pablo sa Europa, the church at Philippi. No? At nais kong makita ninyo rito, may magandang, may talatang ipinakita si Apostol Pablo rito patungkol sa pagsuporta sa kanyang gawain. Dahil dito makikita natin yung kanyang commendation. No? Walang ibang iglesia ang nakipag-isa sa akin patungkol sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. So lumalabas, sa dinami-dami ng gawain na meron nung kapanahunan na yon, isang iglesia lamang ang naging mission-minded church, and that is the Church of Philippi. Nakuha nyo ba? Lahat ba ng church sumusuporta sa gawain ni Paul? Hindi. The Church of Philippi only. Alam nyo ba, kapag kinausap nyo yung ABC, Asia Baptist Clearinghouse, na kung saan nagsusupport tayo, okay? Maraming churches sa buong Pilipinas, kung 100% man ang churches sa buong Pilipinas, 20% lang ang nagsusupport sa gawain ng mission. Foreign mission. Okay? Foreign mission. Okay? And yet, okay, ang malaking bulk ng support ng foreign mission, actually, hindi nanggagaling sa Visayan region. Nanggagaling sa Metro Manila. Of course, kung lahat ng mga churches na yon, maging sa probinsya, tutulong para suportahan ang gawain ng misyon, marami pa tayong masusuportahan. Kasi may mga church sa probinsya, ang support lang 5 piso. 100 nga ang sinusuportahan namin, tagli 5 piso naman. Totoo po yun. Iba 10 piso, iba 20 pesos. Foreign mission yan, ha? Okay? Well, tayo, hindi man ganun karaming sinusuporta natin sa foreign mission, pero we see to it, malaki ang isusupport natin sa kanila, kahit paano. Well, nahinto nga lang, kasi bumaba yung ating missions, no? Hindi namatay ang ating mission. Bumaba ang ating mission. Ang sinusuportahan natin ngayon, nagko-concentrate tayo sa local, dahil kung tutusin ang monthly support po natin, na nais kong makita ninyo, is 26,000 a month. Okay? So, dahil bumaba ng ganyan yan, every month, we have a deficit that we need to maintain up to 26,000. So, what we are doing right now, nagkakaroon muna tayo ng buffer, pinalalaki natin hanggang sa 100 or 75, and then magsusupport ulit tayo sa ating foreign missionaries. Ngayon, tuloy pa rin ang missions natin because we are supporting our local missionaries here in the Philippines. Dahil alam natin nangyari, hindi lang tayo naapektuhan, maging ibang mga churches. Pero the good news about ABC is that nung tinanong ko si Pastor Bayer, sabi niya sa akin, nakakasurvive naman yung mga missionaries natin. Actually, nami-maintain nila yung mga support lahat sa missionaries every month, no? As far as ABC is concerned. At marami pang gustong pumunta ng ibang bansa. Kaya lang, of course, we need to be wise in supporting foreign missionaries. At pinipili natin yung mga missionaries kasi hindi naman lahat natin masusuportahan. Now, verse 16. Ito'y sapagkat, maging noon ako ay nasa Thessalonica at nagpadala kayo minsan at muli para sa aking pangangailangan. Listen, the support to the missionaries is for their needs. Yan po nais kong makita ninyo, no? Hindi po sila pupunta ng ibang bansa para mag-shopping lang ron, mag-sightseeing lang doon, at kung hindi gagawin nila, umaasa tayo, because ministry is based on trust, na ginagawa nila yung inaasahan natin dapat na ginagawa nila, yung ipangangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. And because of that, yung isinusustain na natin sa kanila ay para sa kanilang pangangailangan. Okay? Tayo may pangangailangan din dito sa ating iglesia. Of course, we maintain that by supporting our local work here in the Philippines, in Marikina, and also yung mga local missionaries natin. But also, we try to help missionaries abroad. Dahil hindi lang natin nais kumalat ang tawag dito, ang Ebanghelyo ni Kristo sa Pilipinas, kundi nais din natin to kumalat sa ibang bansa. At mabuti po yun. No? Lalo-lalo na ang ikinakalat natin ay yung true gospel. Maraming ang bansa, no, nakarating na ang Ginebra San Miguel dun eh.
pero hindi pa nakakarating yung gospel ni Jesus Christ. Pero nais kong malaman ninyo, kung ano lang yung magagawa natin as a church, kung ano lang magagawa ninyo as an individual, okay, bilang isang Kristiyano, alam naman ng Diyos yan eh. Lalo-lalo na sa pagsuporta natin at paghawak natin at pagtulong natin sa ating mga misyonaryo at maging sa gawain natin dito sa Metro Manila, dito sa Marikina at sa Pilipinas. So, sa hapon pong ito, may 4 na bagay tayong nalaman doon sa tinatawag natin pakikipag-isa. Okay? Yung cooperation na tinatawag natin, yung sharing na tinatawag natin, yung partnership na tinatawag natin. Napapaloob dyan yung pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo, yung paninindigan at pangangaral ng Ebanghelyo, yung pamumuhay at nasang-ayon sa Ebanghelyo, at yung pagsuporta sa misyonero ng Ebanghelyo. Magandang hapon po sa inyong lahat at ako'y naniniwala, no? Ito'y magandang katotohanan na nais kong makita ninyo sa Biblia na tayo magkakapatid sa pananampalataya, meron tayong pinagkakaisahan. Katulad ngayon, no, yung panawagan na sinasabi ko po sa inyo na Brother Intoy, meron nga pala magpapadala sa iyo bukas 3,000 sa account mo para doon sa gagawing pagre-repack natin at pagbibigay natin ng sa mga tawag rito, sa mga nasalanta ng bagyo. So, panawagan din yan para sa mga kapatid na bukas palad para tumulong sa mga nangangailangan nating kapatid. So far, sa biyaya ng Diyos, yung mga kapatiran natin dito sa Church na Nabaha, nabigyan natin ng paunang ayuda at meron pa tayong ibibigay sa inaharap once some of the support come in. Kanina, may nagbigay na ng 1 sakong bigas, may nag-commit na rin ng folding bed at saka, anong tawag doon? Anong bed yun? Pull-out bed. May dumating na rin na isang mga kumot yata dito eh. No? Mga kobrekama at saka higaan yung malambot na ditiklop na nasa taas. At kung may darating pa in kind at nais nyo mag-donate, dalhin nyo lang dito. At may paglalagyan sila. May pagbibigyan tayo. Okay? May isa tayong kapatid na taga Rizal, Burgos Rizal. Tornilyo lang ng bahay nang nakita. Yung bubong, tornilyo ng bubong. Nakita sa baha. Dahil lumubog talaga yung bahay nila. At nung sinabi ko, padala ba namin yung ano dyan, yung higaan, yung pwedeng higaan. Sabi niya, Pastor, wag muna. Bakit? Gatuhod pa putik rito eh. Sipin mo sa kalsada, hanggang tuhod yung putik. Hindi tubig putik na. Kasi nga, lagpas tao yung tubig sa bahay. So, ihandaan nyo lang. Kung may bibigay kayo, doble yung nabili yung damit, nakaliitan nyo na, okay, pwede naman, dalahin nyo rito, may pagbibigyan po tayo niyan. Okay? Sapagkat marami talagang nalubog yung damit. Kung may unan kayo, wag naman yung may panis na laway, malinis-linis pa at hindi nyo nagagamitin. May kobre kama kayo na extra, pwede nating ibigay, bigay natin. Kasi talagang kaawa naman yung mga Pilipino. Actually, may nakahanda na nga po ako talagang ibibigay para sa mga taga Bicol dahil may mga extra tayo nagbigay dyan na sako-sakong damit eh. At nakaprogram na sa isip ko yun na may nakausap na rin ako maghahatid nun. Kaya lang, dumating naman itong Ulysses na ang tinamaan naman yung mga kapatid natin dito sa paligid, sa area ng Rizal at kung saan-saan pa. So, i-prioritize muna natin sila, no? Na matutulungan natin. Okay? So, ang gawin natin, manalangin tayo sa Panginoon. Ako na rin ang magpay-pray doon sa ating offering. Nasaan yung lalagyan natin? Pakikuha na lang, Brother Jeff, sa loob, yung lalagyan natin. Iko-closing prayer na natin yung ating preaching of the Word of God, tapos diretso na sa offering. And then after that, Mark, ikaw na mag-closing prayer, ha? Okay? Meron nga pala tayong first-time visitor na bata. Ayun, si Taddy. Ayan. Okay, let's pray. Ama namin Diyos na nasa langit, we are so thankful for the opportunity that you have given to us. An opportunity to remind us of our cooperation, sharing, koinonia, and fellowship in the gospel of Christ. Salamat, Panginoon, sapagkat kung hindi dahil kay Kristo, hindi kami magkakaisa ng ganito. Sa pagtatanggol, pagpapatunay, pagmamahalan, pagtutulungan, pamumuhay, at pagsuporta sa gawain upang maitaguyod
ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus. Salamat sa pribileyong ito, Panginoon Diyos, na ibinigay mo at inatang mo sa aming balikad. And it is my prayer, Lord, basbasan mo ang aming pagbibigayan at pag-aabulayan sa hapong ito. Ito'y isang pagsamba na ginagawa namin sa iyo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Yep. Okay, pagkatapos ng service, yung mga involved sa pagtulong, no? Kung magre-repack kayo, kung anong paano ang programa, gusto ko lang malaman para at least well-coordinated ito. At kung may papasok mga pera, sino ang mamimili para at least alam natin, no? Yung sitwasyon, no? So, salamat sa narito kayo ngayong hapon. Salamat sa ating first time visitor. Baka next week, yung pangalawang pinakabata, no? Narito, Lord willing. Yan, okay? So, manalangin po tayo ng ating pagtatapos. Tumayo po tayong lahat. Ikaw, Mark, ang inatasan kong mag-pray, no? Pray tayo, Mark.